Ating pag-uusapan sa videong ito itong susunod na biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Estados Unidos at pag-uusapan daw umano nila itong kanilang trilateral meeting kasama ang bansang Japan at bansang Amerika. Pero bago ang lahat is huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So ngayong April 10, Wednesday po yan mga kapolitika, is tutungo ng Estados Unidos itong ating mahal na Pangulo para daw pag-usapan yung trilateral meeting kasama itong dalawang makapangyarihang bansa. Okay? At pag-uusapan daw doon yung pagpapalago ng ekonomiya, yung ugnayan ng tatlong bansa para mapaunlad yung business sectors. And at the same time is papalakasin din yung ating maritime at yung ating mga armed forces. Okay? Kasi yun naman talaga lagi yung sinasabi dito yung sa economy at makahikayat ng mga foreign investors na mula sa Estados Unidos. At bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika is because meron ako napanood na video na kung saan yung Green Beret, yung armas na pandigba ng Amerika is nandyan na daw sa Clark, Pampanga. Okay, so hindi natin verified kasi hindi naman ito binabalita sa mainstream media, pero meron akong napanood na video doon sa social media. Okay? So, kasi noong mga nakarang linggo is napapadalas nga yung pambobomba ng tubig nitong China dito sa ating Coast Guard. At sa katunayan nga is merong nitong mga nakarang araw lang is binuntutan daw ng Chinese Coast Guard itong mga Filipino Coast Guard natin dyan sa Ayungin Shoal or sa West Philippine Sea. Okay? So, atin na laging sinasabi dito sa ating channel na hindi tayo pro-war at hindi rin tayo against dito sa China, kasi nung time nga ni Duterte is instead na makipag-away, makipagdebate dito sa China kasi wala naman talaga tayong kalaban-laban, is kinaibigan na lang ito ni former President Rodrigo Roa Duterte, which is yun ang sinasang-ayunan natin. Bakit nakipagkaibigan itong si former President Duterte? Kasi alam ni former President Duterte na wala pa tayong mga armas, wala pa tayong mga nuclear, wala pa tayong yung mga state-of-the-art na mga facilities na mag-produce ng mga dekalibring armas sa gyera. So ang ginawa ni former President Duterte, instead na makipag-away lang dito sa China at makipagtaasan ng pride, is ang ginawa niya is kinaibigan niya lang itong mga inchik. Okay? Pero darating din yung time mga kapolitika na kung saan is kung malakas na yung ating armed forces at malakas na yung ating mga defense, meron tayong mga yung technology natin na improve na, is maybe yun yung time na kakalas tayo sa China, katulad nitong ginawa nitong Taiwan. Okay, ang Taiwan dati is isa ring mahirap na bansa. But right now, hindi na sila mabuli-buli ng China kasi napalakas nila yung kanilang economy at napalakas nila yung kanilang mga yung kanilang mga armed forces. So yun po yung taktika doon. Pero ngayon, hindi pa talaga tayo kayang makapagsabayan dito sa China. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, just in case magkaroon ng war dyan sa China, kasi itong mga Americans at Japan at yung Australia, kasi nga merong mga treaty, di ba, is magsusupport lang po yan sa likod. Okay? At tayo nga, yung pronouncement lagi ni Bongbong Marcos is tayong nasa front line ng digmaan. Yun yung sabi niya doon sa kanyang speech doon sa Australia. Bakit tayo yung front line? Tingnan nyo po yung nangyari dyan sa Ukraine. Okay? Yung Ukraine at Russia is meron na pong deal yan, meron na pong peace treaty. So ibig sabihin, meron na sanang ceasefire itong dalawang bansang ito. Pero bakit tuloy-tuloy yung war dyan? Kasi sinusulsulan nitong West, sinusulsulan ng Amerika na kung saan is sasabihin na susuportahan namin kayo, huwag kayong makipagsundo, tuloy yung gyera. So yan ang nangyayari dyan sa Ukraine. At di malabong yan din ang mangyayari dito sa West Philippine Sea, kasi same scenario, same yung narrative na nakikita natin. Itong Amerika is same statement, same pronouncement, susuportahan namin kayong papadala kami ng armas. Just like sa Ukraine mga kapolitika, sino ang nakipagbuno dyan sa Russian? Di ba yung mga Ukrainians? At ilan na bang hundreds of thousands yung namamatay ng mga Ukrainians dyan na hindi binabalita sa mainstream media? Okay, blackout na po yung mainstream media dyan na nagbabalita sa Ukraine. Pero on the ground is hundreds of thousands, at di malabong yun ang mangyayari dito sa
ating bansa kung itong si Bongbong Marcos is patuloy na makipagdebate at patuloy na makipagtaasa ng pride dito sa China. Okay? At bakit natin yung sinasabi? Kasi itong China is hindi natin alam, marami silang mga tinatagong armas. Okay, meron silang yung tinatawag na mga super robots, super humans, yung mga hybrids na mga tao, which is mga tao sila pero minodify yung kanilang mga DNA. Okay, so when we say minodify yung DNA, hindi na sila basta-basta na tao lang at kaya nilang makipaglaban sa anumang klaseng weather. So yung immune system nila is boosted, hindi siya katulad ng immune system ng tao. At alam ko rin is ang Amerika is meron din ganong creation na kung saan is tao sila pero minodify yung DNA, parang mga superhumans na kung tawagin mga kapolitika. So ang Pilipinas, meron ba nun? Meron ba tayong mga nuclear? Tama nga yung sinabi ni Amy Marcos na kung saan at the end of the day is tayo pa rin yung makipaglaban dyan sa China. So at the end of the day, sino yung yung bansa natin? Okay, tayo yung especially na 77% umano ng mga Pinoy, di ba? Ayon doon sa survey, 77% ng mga Pinoy is kayang or willing na makipag-away dito sa China at ipagtanggol yung ating teritoryo. So dito talaga masusubukan yung tapang at angas ng mga Pinoy, no? Kung itong war is matutuloy. Kasi pinag-usapan na itong China kasi is alam naman natin na isang dambuhalang bansa. Kasi itong China is empire, itong US is empire din, at the same time itong Russia. But ang nangunang bansa ngayon, ang world superpower na number 1 is itong Amerika. So itong Amerika kasi, kung sino yun yung mahilig sa inyo sa history, is yung Amerika ngayon is yung number 1, di ba? So yung kasunod lang is Russia, China, or China, Russia. Pero bumabagsak na kasi yung economy at yung dollar. Yung meron ng organization ngayon, yung BRICS, yung sama ng Brazil, yung Russia, India, yung China at South Africa. So sila yung namamayagpag ngayon when it comes to economy. So ang gusto kasi ng China is sila na yung maging number 1 pero hindi papayag doon yung US. So ang mangyayari is magkakaroon ng war. Kasi yung corona ng US hindi nila basta-bastang ibibigay sa ibang bansa dito sa Russia at China. So the only way na ma-retain ng Amerika itong kanilang corona or kanilang pagiging number 1 superpower dito sa mundo is magkakaroon ng war at talunin nga itong China. At gagamit sila ng bansa na kung saan is yun ang makikipag-away kasi ayaw naman nila na doon gaganapin yung war sa kanilang bansa. So gagamit sila ng bansa at ito yung Pilipinas kasi yung Pilipinas, yung Taiwan at yung Japan is yung location is very strategic siya. Okay? So when we say very strategic, ibig sabihin kung kasi nasa island tayo, di ba? So kung mag-war is hindi sila madadamay kasi hindi tayo nakadikit sa Amerika. Okay? Yung island natin is isolate siya sa mainland na Asia or dito sa Amerika, malayo din tayo. So strategic yung location ng ating bansa. Kung kaya gusto nila na ang Pilipinas, itong issue ng West Philippine Sea, itong bangayan dyan, yung teritoryo, sinasakyan lang po yan ng Amerika. So yan po yun ang katotohanan dyan. Kung kaya sinasabi nila nakakampi tayo ng Amerika, or I mean yung Amerika is kampi sa atin, yung Japan kampi sa atin. Kasi itong mga superpower na bansang ito is ayaw nila na ma-take over sila ng China. Kung kaya itong empire nila is gusto nilang pangalagaan at the only way is to defeat through war. Kasi ang pride ng Amerika is hindi nila basta-bastang ibigay yung kanilang honor sa ibang bansa or sa ibang organization. So yun po yun mga kapolitika. Kung kaya itong West Philippine Sea na issue is talagang lumalaki at ang sabi pa nga ni Bongbong Marcos, di ba, na kung saan isabi niya is papaigting daw yung pagpapatrolya, yung presensya ng ating mga armed forces dyan sa West Philippine Sea is paigtingin or palalakasin pa. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun is nagmamatigas talaga ang Pilipinas. So baka ang tendency niyan ay hahantong talaga sa digmaan itong pagmamatigas ni Bongbong Marcos at panghamon niya dito sa dambuhalang bansa. Okay, so yun lamang ating masasabi mga kapolitika, ating opinion dito sa isyong ito. Again, don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. Okay?